Angeline's POV. Matagal bago ko nakumbinse si Adi. Hindi pa nga tutuluyang naniwala pero wala rin nagawa kundi maghintay. Do you want some sandwich and juice, baby? Bahagyang nagdiwanag ang mata nito at agad na tumango. Alam kong di siya nakakain ng maayos kanina. Yes, mama, more sandwich with egg. Alright, wait me here. Gagawa ko ng maraming sandwich. Tumanguto at binalikan ang sasakyan niya. Kahit ganon di mawala sa isipan ko ang desisyon na matanda. Di ko rin alam kung papayag doon si Andre. Di ko naman hawak ang desisyon nito. Gusto kong huminga kahit papano at mawala sandali ang iniisip kung kaya't nag-focus ako sa paggawa ng sandwich at pagtimpla ng juice. Ilang beses ko ring pilit tinawagan si Nadia ngunit di naman sumasagot. Sa huli si Aldrin ang tinawagan ko. Hey there, Miss Di Masupil, what's up? How's your stay in the mansion? May asar na bungan to. Malalim ako napabuntong hininga. Nothing's good, Aldrin. Nandito ang lolo mo at si Ate Zebby. Kick out na yata ako. Di ko mapigilang sumbong. What? Zebby? How come she's there? Isn't she supposed to be out of the picture? I mean, tapos nang laro para sa engagement at alam ko, hindi siya pinili ni kuya? Hindi pinili ng kuya mo? Siguro, pero pinili naman ng lolo mo. Mabait kong sagot. Di naman ako naghahabol na maging asawa ni Andre, pero ayoko na malayo kay Adi. Alam mo namang mas importante ang anak ko sa akin, higit sa kung sino pa mang lalaki. Muntik pa akong pumiyok at maiyak pagkasabi noon. Mahina tong napamura. Gagawa ako ng paraan. I'll call Kuya Andre and tame that woman. Matatag nitong bigkas bago binaba ang tawag. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ko yon. May tiwala ko kay Aldrin pero hindi kay Andre. Kahit pa alam kong mas gusto ni Ate Zebby si Andre, baka hindi naman gumana. Huminga ako ng malalim at tinapos ang ginagawa bago maingat na binuhay ang tray at lumabas sa kusina. Tingin ko umabra naman ang ginawa ni Aldrin matapos makitang nagmamadaling bumaba sa hagdan si Ate Zebby. Kulang na lang mataranta. Tahimik ako nagpatuloy sa paglalakad kahit pa alam ko makakasalubong ko siya. Bruha, so you got in. Enjoy every minute now, baka bukas ako ng mama ni Adi. Mayabang nitong bigkas bago tumigil sa harapan ko. Walang emosyon ko siyang tinignan bago maliit ng inisihan. Then why are you leaving now? Hindi ba't dapat ngayon pa lang mama ka na ng anak ko? Tinaasan ko siya ng kilay ngunit naningkit ang mata nito sa akin. O baka naman may ibang lalaking mas matimbang. Mind your own business, Angeline. Huwag kang marites dyan. Matapang niyang putol sa sinasabi ko. Di pa ito na kontento at tinaasan pa ako ng kilay bago inayos ang bag nito. Nagbukas sara ang labi niya ngunit di natuloy matapos marinig ang hakbang pababa ng hagdan. Nagkatinginan kami. Halos magsalubong ang kilay ko matapos kunin ang isang baso ng juice sa hawak kong tray at ibuhos yun lahat sa buhok niya at katawan. Nababaliw ka na ba, Zebby? Naguguluhang tanong ko ngunit hindi niya ako sinagot. Bagkos kinuha niya pa ang sandwich at pinahid sa damit nito. Halos manlaki ang mata ko matapos itong umatong na itulak bago binasag ang baso sa gilid niya at kunwaring nadulas doon. Oh my gosh, why did you push me? Sigaw nito na umalingaw sa buong mansyon. Awang ang labi, hindi maintindihan ang ginawa nito at pagtulo ko noon ng mga luha niya. Hindi ako nakagalaw matapos tuloy ang makita si Andre at ang matandang Monterong papalapit na sa amin. What have you done, Angeline? May gigil na tanong ni Andre bago nilapitan at sinuri si Zebby. Hindi ko alam. Basta na lang niyang binuhos ang sinungaling. You pushed me. Tinapon mong baso sa akin? Umiyak to at halos kumapit na sa braso ni Andre na di maalis ang tingin kay Zebby. Para akong tinuklaw ng ahas at hindi makagalaw. Doon ko lang naintindihan ang ginagawa ni Zebby at kahit magpaliwanag pa ako, alam kong hindi ako paniniwalaan. Hindi totoo yan. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo, Zebby. Mahinang bigkas ko. Napakasinungaling mo, Angeline. I am your sister and yet you did not respect me and even push me on the floor. Mangiyak-ngiyak nitong bigkas habang tinutulungan ni Andre na makatayo na maayos. Sa nakita, hindi ko alam kung unahin ko ba ang kasinungalingan ni Zebby o magfo-focus sa nakikitang concern ni Andre sa kanya. Ni hindi man lang ako tiningnan at ang buong atensyon na kay Zebby. Alam mong hindi totoo yan, ate. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Enough! Dumadagundong na boses na matandang Montero ang nagpatigil sa akin. Nanamig ako at hindi nakakilos. Nandulumo ako napatingin kay Andre at balak nang humingi ng tulong, ngunit abala to sa pagpunas kay Ate Zebby gamit ang t-shirt niya. Andre,
pagkuha ng atensyon sa kanya na matanda. Tumigil to at mabilis akong sinilapan bago ang lolo niya. Halos manginig ang kamay ko at di malaman ang gagawin matapos akong matalim na tingnan na matanda. I don't want to see this woman again in my mansion. Send her away. She doesn't deserve to be my grandson's mother. Mabalasik nitong utos na siyang dahilan ng pagpatak ng luha ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko masundan ang nangyayari. Ang alam ko lang, pinapalayas na ako sa mansyon at dapat may gawin ako para hindi yun matuloy. Sir, nanginginig ang paa kong pilit lumapit sa matandang Montero. Ngunit walang mali siya tong basta nilang umalis at umakyat sa hagdan. Nanlumo ako at balak na si Andre ang kausapin. Ngunit akin na nito si Zebby na kulang na lang magpabitbit na rin sa kanya. Tamad ako nitong tiningnan bago binigyan ng ngisi at mas kumapit kay Andre na kinakuyom ng kamao ko. Lalong mapdi ang puso ko matapos maiwan sa salang mag-isa at dumuluha pa. Nasulyapan ko ang natapon na juice at mga sandwich sa sahig. Hindi man lang nakaabot sa anak ko at tuda ko kung hahayaan pa ba ako makalapit kay Adi. Di na mapigil ang luha at nanghihina, napaupo sa sahig. Pilit inaaninag ang mga bubog. Desidido akong linisin yun at baka sakaling magbago pang isip nila. Kinapa ko yon sa kabila ng pagluha ko at halos mapaigik matapos maramdaman ang hapdi sa mga daliri ko. Are you crazy? Asik ni Andre. Nagmamadaling mga yabag nito ang narinig ko bago maramdaman ang pagtayo niya sa akin mula sa pagkakaupo. Hindi ako nakahuma matapos niyang tingnan ang kamay ko at sunod-sunod na nagmura. Ngunit hindi ko inintindi dahil ang concern ko si Adi. Humikbi ako hindi sa sakit ng mga sugat ko, kundi sa kaisipang hindi ko na makakasamang anak ko. Andre, please, wag mo namang ilayo sa akin ang anak ko. Ako naman ang piliin mo kahit ngayon lang. Hindi ko kayang mawalay kay Adi. Ang sabi ko noon, hindi ako magmamakaawa, pero para sa anak ko, nilunok kong lahat na nagsusumamong piliin ako. Malabong reaksyon nito, ngunit dinig kong mahina niyang pagmamura. Such a stupid act, Angeline. What do you think Adi will think after he sees this? Mas dumoble ang sakit matapos niya akong bitawan at nagmarcha palis kung saan. Napaupo akong muli sa sahig at napatakip ng bibig. Stand up, we will clean your wounds. Malamig nitong turan bago kinuha ang kamay ko. Andre, kahit ngayon lang pakinggan mo ko. Hindi ko tinulak si ate, siya mismong gumawa nun sa sarili niya. Please, wag kang makinig sa lolo mo. Huwag mong ilalayo sa akin ang anak ko. Agad niya ring binitawan ang kamay ko matapos niyang gamutin ang sugat ko. Andre, pack your things. Mas malamig nitong tugon. Pero, I said pack your things. Ano bang hindi malinaw doon, Miss Di Masupil? Mag-impake ka na. Tila ko muling na estatwa at kahit expected kong palalayasin ako, di ko alam na agad-agad akong paalisin. Pero paano ang anak ko? Just pack your things. If you can't, then I'll do it myself. Walang salitang tumayutot na una pa sa akin sa hagdan. Tuloy-tuloy ang hakbang at wala akong magawa kundi habulin siya at pigilan. Andre, please, wag naman ganito. Pinilit kong hawakan ang kamay niya ngunit naging mailap yon. Muli akong humikbi matapos niyang dumiretso sa master's bedroom. Kunin ang maleta at walang salitang siniksik ang mga gamit ko. Andre, please, wag ganito. Hindi ko kayang malayo sa anak ko. Don't stop me, Angeline. If you don't want to help me pack your things, then don't meddle. Sit there and wait for your things. May gigil itong bigkas. Pwede bang makausap ko man lang si Adi o baka pwedeng bukas mo na ako palayasin? Hindi to sumagot bagkos. Kumuha pa ng panibagong maleta at walang salita. Nilagay doon ang iilang gamit ni Adi na nasa kwarto. Awang ang labi kong napalapit sa kanya. Bakit pati mga damit ni Adi dinadamay mo? Porque hindi yan mamahalin, itatapon mo rin? Huwag mo naman burahin ang mga bagay na bigay ko sa anak ko. Get Adi into his room. Pag-uutos nito. Ha? Ano? Naguguluhan kong tanong. Bumuntong hininga ito. Get our son into his room. Aalis tayo rito? Awang ang labi, ayaw sumiksik sa isipan kong sinabi ni Andre. Napahawak ako sa braso nito nang wala sa oras. What do you mean, Andre? Paano aalis tayo? Pakiramdam ko hindi para sa akin ang matalim na tingin niya. We will leave this mansion. If they cannot accept you here, pesting matanda yon. The mother of my child is very much welcome in my own castle. Sa kabilang banda, this will be our home? Tanong ni Adi matapos siyang ibaba ni Andre para buksan ang penthouse. Temporarily, buddy. Our home is not yet fully furnished. Still need some details? Simpleng sagot nito ngunit di nakatakas sa paningin ko ang bahagyang pagsulyap niya sa akin. Di ko alam ang iaakto o sasabihin. Masakit ang isip ko sa nangyari at hindi pa napoprosesong sinabi nito.
Paano nagpapasalamat ako na hindi ako nito basta itinapon. Di ako mimik at tiniyaan na tong mag-asikaso kay Adi. Tahimik akong dumiretso ng kusina at kumuha ng malamig na tubig. Dinig ko ang pag-akat nila sa hagdan, pero nanatili ako sa kusina. Tahimik na sinara ang mata at huminga na malalim. Akala ko hindi na kami magkakasama ni Adi. Napuno ako ng takot at bigati. Alam ko hindi ko yun kakayanin. Breathe, Angeline. Hindi ba magagalit ang lolo mo at mas gigipitin ka? Mahinang tanong ko. Di ko makuhang matuwa ng tuluyan dahil iniisip ko ang consequences sa pagsaway ni Andre. Oo, at matanda na siya. Kahit takay ako sa hirap, di lingid sa kaalaman ko ang paraan na mayayaman. Maaring mawalan to ng mana sa ginawa niya. What do you want for dinner? He asked instead of answering my question. Paano kung kunin niyang lahat sa'yo? Alisin ka sa posisyon? Muling tanong ko. Paano kung itakwil ka? Kaya mo bang mabuhay sa hinaharap? Inarap ko siya, ngunit nakaharap naman to sa sink, kaya hindi ko makita ang reaksyon niya. Kahit galit ako, di ko maiwasan mag-alala. Di dahil nagugustuhan ko siya, kundi dahil ayokong madamay na naman siya nang dahil sa akin. Aalis na lang kami ni Adi. Why? Sa madiin nitong boses. Napaatras ako at napasandal sa mesa na may katalimang tingin niya. Why leave? You will run away because you think I will lose everything I have now? You will just leave because you think your son won't get any wealth from me? May kalakasang sigaw nito na kinatigalgal ko. Alam ko sa sariling wala sa mga sinabi ni Andre ang dahilan ko. Hindi yun ang iniisip ko. Wala akong pake sa yaman mo, wala yun sa isip ko. Then what? Do not make me a fool, Misty Masupil, he coldly said. Parehas kayo ng kapatid mo, gold digger? Mapait nitong sabi. Umiling ako bilang pagtutol dahil di ako tulad nila. Sinubukan ko pa magsalita pero pinigilan ako ng malamig niyang berde at kulay pilak na mata. Alam mo kung bakit ko sila tinanggihan bilang fiancé ko kahit gusto ko si Zebi? Walang preno at tanong nito. Kusa ako na panunok at imbes mag-focus sa tanong ni Andre, isang pangungusap ang tumulak sa isipan ko at di alam kung bakit. He likes Zebi so much up until now. That is what I'm sure about. Kaya pala alalang-alala siya kanina rito. That's because they are only after my company. My company, Angeline. And maybe you all have the same blood because here you are, planning to run away again with my child just because my grandfather will strip down my wealth. Very funny, he sarcastically said. Umiling to at walang bakas ng tuwa sa mukha niya. Hindi rin ako makapagsalita at may pagtanggol ng sarili ko. Hindi yun ang intensyon ko dahil kung ako lang, kaya kong mabuhay sa hirap. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Oh please, wag kang magwalinis. Tandaan mong halos sayangin mo lahat ng pera sa card ko. Pero wag kang mag-alala, kahit maging mahirap ako, kaya ko pa ring buhayin ang anak ko. Mapait nitong bigkas at turuyang lumabas ng kusina. Naiwan akong nakatulala. Napapikit ako ng mariin at naikayamang kamay. Nainis na hindi ko man lang naipagtanggol ng sarili ko, ngunit naisip ko para saan pa? Tama naman ang sinabi ni Andre na halos maubos ang pera niya sa card, pero di ko yun ginamit sa luho ko. Lahat ng ginastos ko ay para kay Adi lahat. Sinilip ko si Andre sa sala, ngunit wala ito roon at wala akong balak hanapin pa siya. Siya tong nag-walk out, mag-usa rin siyang umuwi. Kahit masama ang pakiramdam ko, ako na ang nagluto ng baboy. Sinigang na lang ginawa ko. Matapos yon sinilip ko si Adi at umidlip sa kwarto niya. Nagising ako matapos maramdaman ang lundo sa akin. Mama, I'm hungry. Dumabi ito at muli akong tinapik kahit pamulat na ang mga mata ko. I sighed and sat up. I'm sorry baby, nakatulog si mama. I understand mama. Sorry po at ginising ko kayo. Di ko kasi mahanap si daddy eh. Paliwanag nito. Bumigat yatang muli ang pakiramdam ko dahil doon. Automatic ko rin ang pagtingin ko sa orasan para lang makita alas 6 na yun ng gabi at papadilim na nga sa labas. Baka binili ka ng lolo mo. Mauna na tayong kumain? Nananansyang tanong ko kay Adi. Nakakaintid itong tumango bago bumaba sa kama. Tahimik kami sa pagbaba sa kusina. Tingin ko tuloy alam ng anak ko na may problema dahil sa katahimikan nito. Kunwaring maayos ako at iniinit na ang ulam. Nagsandok ng kanin at naghain sa mesa. Na matapos mainit ang ulam, naglagay din ako sa mangkok at nilapit yun kay Adi. Mama, are you sure Daddy went back to the mansion? Nag-aalalang tanong niya. Napatigil ako sa paghigop ng sabaw. Di ko rin kasi sigurado kung saan nga ba to nagpunta. Ngunit ayoko nang mag-alala lalo si Adi. Iyon ang paalam ng daddy mo.
Gigisingin kita kapag nakauwi na siya? Agad tong tumango at di na nagtanong pa. Di ko alam kung nakumbinsi ko ba siya o hindi. Basta nang bago tumatulog, pinaalala niyang gisingin ko siya. Peace mama, don't forget to wake me up. Kumibit balikat ako at maliit na ngumiti. Noted baby, sleep tight. Mabilis ko siyang hinagkan sa noo at kinumutan bago tinungo ang pinto.